Ang una po ay motion for new trial. Sabi ng bata, twice pong lumabas. Pag sinabing motion for new trial, ito po ay bahagi pa rin ng TOS. Yun po ay remedy ng isang partido na kung saan mayroon pong newly discovered evidence. Pag sinabing newly discovered evidence, dapat po requirements ay ang sumusunod. Una, yun po ay hinanap noong panahon ng naglilitis. But despite due diligence, hindi po nakita. Hindi po nakita. Sunod, ang nasabing ebidensya is material. Pag sinabing material, if admitted, would probably change or affect the decision of the court. Kapag po ganyan ang nature ng ebidensya, hinanap mo, pinagsikapan mo, hindi pa rin nakita. At nakita mo lang pagkatapos ng paglilitis. At ang nasabing newly discovered evidence ay material. Kapag tinanggap ng hukuman, magbabago po ang posibleng makaapekto sa desisyon ng hukuman. Kung ganyan po yung uri ng newly discovered evidence, tatanggapin po yan. Magkakaroon po ng bagong paglilitis. However, tandaan po ito. Lahat ng ebidensya na tinanggap before ay manatili at dadagdagan na lang ng newly discovered evidence. Yan po ay ground for new trial. Another po, mayroon pong substantial rights of the accused that have been violated. At ang substantial rights of the accused na ito ay sisira sa mga tinanggap ng mga ebidensya. Kung magkaganyan, there can be a new trial. However, iba ang epekto nito. Lahat ng ebidensya na naapektuhan ng violation of the rights of the accused ay tatanggalin at ipipresent uli ng bago. Hindi ang katulad sa newly discovered evidence. In both cases, sa parehas na kaso, ang mangyayari, mababakante ang lumang desisyon. Magkakaroon uli ng bagong paglilitis. Yan po yung tumutukoy sa motion for new trial. Ang isa pong remedy ay motion for reconsideration. Motion for reconsideration. Sabi ng bata, 3 beses, po'y 2 beses napabigay. 3 beses napabigay. Ang tanong na alin daw ang exempted as evidence doon sa choices na pabigay din po ay about sa mga requisites
alin ang hindi kasali. Ibig sabihin nun, tumutukoy po ito. Ano ang hindi mo na kailangan na patunayan sa hukuman. Paborito ito. Yun pong nasa rules on evidence. Yun pong 129 judicial notice. Kapag po kasi mandatory judicial notice or discretionary judicial notice, which after referring to the discretionary, which after hearing is admitted as judicial notice, no need to prove them. No need to prove them. Hindi mo na kailangan pang patunayan ang mga ito. Whether yan po ay mandatory judicial notice or discretionary judicial notice. Napabigay din daw po ang about sa requisite. Alin po ang hindi kasali? Requisites po yan tungkol maaari sa krimen or tungkol sa evidence. Anong ebidensya ang tatanggapin? General rule. Evidence to be admissible. 1, it must be relevant. 2, it must be competent. May additional requirements. Sunod, kung documentary, it must be proven to be genuine or authentic except public official document or a private document which is classified as ancient. At kung ito naman ay material or object evidence, same, it has to be proven to be authentic or genuine. At ang huli, whatever kind of evidence, they have to be formally offered. If those are all complied with, an evidence now be admitted by the court. Tatanggapin na po yan ng hukuman. Arson po, napabigay din. Alam naman natin kung anong arson. Yan po ang intentional burning or malicious burning of real property or special personal property. Pag sinabing special personal property, tumutukoy ito sa motorized conveyance. Whether panlupa, pandagat, or panghimpapawid. Tandaan mo, if the mode of conveyance is not motorized, malicious mischief is committed. Not one of person. At tandaan din po ito, arson is always intentional. There can be a slight exception to the rule. Though burning of real property or special personal property is not intentional, but the origin or cause of fire is one classified as malicious mischief. Yan po, though hindi intentionally done ang panununog
kung ang pinagsimulaan ng apoy is considered as an act of malicious mischief, pwede pong magkaroon ng arson. Then, PI. Ang PI po ngayon, hindi na 421. 6-1 na po if the crime committed is punishable by an imprisonment of 6 years and 1 day. Requirement po ang PI except nagkaroon ng valid arrest without warrant, in which case hindi po PI ang gagawin. Ang gagawin po ay inquest. Yun po ang gagawin at hindi po PI. However, kapag po nagpirma ng waiver ng 125, Article 125, at ang waiver na ito ay in writing, pinirma nito sa harap ng lawyer instead of PI, there will be preliminary investigation. The effect of such scenario would allow the detention of the respondent for a period not to exceed 15 days without the proper charging. Without the proper charging. At pagka naka-15 araw, hindi pa natapos ang PI, the said respondent should be released. Of course, without affecting the filing, further filing of information. Machinery of the state, pakitandaan po nito, sa ngayon, ang PI, ang required degree of proof is prima facie evidence. Pag sinabing prima facie, it is an evidence which, if uncontroverted, uncontradicted, is sufficient to produce the fact being proven by the said evidence. Yan po ang prima facie. Kailang may kadugtong with certainty of conviction. Reasonable certainty of conviction. Yan po ngayon ang hinihingi pagdating sa preliminary investigation. Almost the same ang period of days wherein the procedures are undertaken. Machinery of the state, criminal justice system po yon. Yan po yung paborito at napakasimple naman. Sinagot ko, sir, parliamentary immunity. Ang parliamentary immunity po ay tumutukoy sa exemption from arrest and investigation of a member of the House of Representatives, si Congressman yon, or House of Senate, si Senador yon, from arrest or investigation for a crime committed while the Congress is in session wherein the imposable penalty does not exceed 6 years. Does not exceed 6 years. Then, kinds of judicial notice, binanggit na po natin yan. Subjective phase, kung may krimen daw, opo, attempted. Prosecuted case filed before the Santigang Bayan, yan po ay
ombudsman, or tanod bayan who can file information. Of course, information is filed by a prosecutor, while a complaint is filed either by the victim, the offended party, or the law enforcement officer. Kung itatanong, sino ang law enforcement officer na pwedeng magsampa ng reklamo, yun pong officer who is in charge of the enforcement of the law. Kung sino nagpapatupad ng batas, siya din po ang may karapatang magreklamo. Kaya you have to be reminded anong pangsyon ng NBI, anong pangsyon ng PNP, anong pangsyon ng PIDEA. Kasi mahalaga yan kung sino ang may authority to file complaint. At kapag yan ay naisampa sa prosecutor's office after inquest or PI, magkakaroon ng paghanda sa information. Ang information na ito should be approved by the chief city or chief provincial prosecutor bago ito may sampa. Kaso sa Manila daw po nangyari, tapos does not require PI. Binanggit ko na ito kahapon. Ang filing po ay sa Office of the Prosecutor, kasama po ng mga chartered city. Kahit po ang kaso does not require PI, lahat pong kaso ang sampa ay sa Office of the Prosecutor. Binanggit ko rin kahapon ito. Tingnan mo po kung ang kaso ay nangyari hindi sa syudad, hindi sa Metro Manila. Sa Metro Manila, kahit hindi syudad, applicable ito. Kapag sa mga nabanggit, chartered cities, at saka po Metro Manila areas, ang kaso may PI man o wala ay ipapile sa Office of the Prosecutor. Kapag naman sa mga bayan, hindi syudad, hindi rin Metro Manila, ang sampa ng reklamo kung hindi nangangailangan ng PI ay direct sa hukuman, Municipal Trial Court. May hawak, sir, ng violation. Pakitandaan po nito, kapag po 9165, RTC lang ang hukuman na kailangang duminig nito. Wala ang ibang hukuman. Kahit pa po yan ay planting of evidence. Pag sinabing planting of evidence, ang pulis, ang law enforcement officer, ang PIDEA, ang NBI, ang PNP, nagkaroon ng paghuli. But the evidence of drugs have been planted, have been just falsified by the law enforcement officer. Pinik lang niya. Sabi niya, ito ang nakita ko sa iyo.
But the truth is, siya ang may dala noon. Sila ang may dala noon. Yan po ay planting of evidence. Kapag po ito ay sa droga, kapag po ito sa baril, the penalty is higher. The penalty is higher. As a matter of fact, pag sa drug, life imprisonment. Life imprisonment ang planting of drugs by a police or law enforcement officer against that of the suspect. Against that of the suspect. Pagka po nagkaganyan, nagkaroon ng planting, yung gapong ebidensya na ipinlant ay magagamit laban sa akusado. Hindi po. Magagamit yan sa kaso ng planting of evidence ng police officer. Then, prescription of crime. Ito naman ay paboritong-paborito. Sana'y alam mo. Yan po'y 2015, 10, 5. Kung yung crime ay 1 year, 6 months, at saka 2 months. Kapag yan ay ang penalty ay classified as grave, yan po ay 20 years. Kapag yan ay classified as afflicted, that includes presyon mayor, ang penalty po niyan ay 6 years and 1 day to 12 years. Ang prescription, 15 years. Kapag naman po ito ay correctional penalty, wherein the penalty imposable ay 6 months and 1 day to 6 years, or presyon correctional, yan po ay 10 years. However, included doon ang iyong diskero, included doon ang suspension. They prescribe in 10 years. Whereas ang arresto mayor, which is included in the classification of correctional penalty, it prescribed in 5 years. Libel and similar offenses, 1 year. Oral defamation, slander by deed, 6 months. And arresto minor or a fine not to exceed 40,000 pesos. It prescribes in 2 months. Paborito po yan sa napakatagal ng panahon. Paborito din ito. Pinagkaiba ng 532 to 122. Tandaan mo lang ang sumusunod. Una, who can be held liable? Sino ang pwedeng managot? Kapag sa 122, that is the provision of the revised penal code, Article 122, ang pwede lang managot doon ay outsider. Never a passenger or crew of the vessel. Pag passenger or crew of the vessel, ang penalty, ang krimen ay mutiny. Board question din yan. Sunod, kapag naman 532, any person, including passenger or crew of the vessel, can be held liable for piracy. Sunod na dapat mong alamin, place of the commission of the crime. Kapag 122, it can be given effect both
in Philippine waters and high seas or international water. Whereas ang 122 ay enforceable lamang within the Philippine waters. In high seas, ang 122 does not have jurisdiction or force in effect. Patatlo at last. Kapag ito ay, ang patatlo po ay mode of commission, method of commission. Kapag 122, it can be an attack or seizure of the vessel, or it can be an attack or seizure of the cargo or part of the cargo of the vessel, or equipment of the vessel, or personal belonging of passenger or crew. Kapag naman ito ay 532, ang mode of commission is by means of violence or intimidation upon person or by force upon things. Nagkaroon ng taking of the vessel or its cargo or parts of its cargo or equipment, including the personal belonging of the passenger or crew of the vessel. Yan po ang pagkakaiba ng dalawa. I-a-apply yan, pinakamahirap ng application. Pero kaya mo yung sagutin kung alam mo ang prinsipyo. Prescription of filing 125 yan. Kapag light felony, 12 hours. Kapag yan ay correctional penalty or less grave, 18. Kapag yan ay capital or afflictive or grave felonies, 36 hours. Pakitandaan, ang bilang ay sa araw na may opisina magsisimula sa unang oras ng trabaho. Yan po ang magkakaroon ng 12, 18, 36. Mater, binenta nila ako ng anak ko po. Kaso yan ang violation as an accessory to the commission of the crime. Kapag po pagnanakaw, profiting or assisting the offender to profit by the effects of the crime, do not exempt the relatives provided for by law hanggang sadse, hanggang siblings. Hindi sila exempted. Pero kung ang pagtulong nila ay hindi by profiting but by assisting in the escape, but by destroying the body of the crime or the corpus delicti of the crime, wala silang criminal liability. However, please take note of two laws that can be utilized instead of the accessorial act under Article 19. Ano po yun, sir? PD 1829, Anti-Obstruction of Justice. And PD 1612, the Anti-Fencing Law. Pagpatay sa adopted, pakitandaan nito, kung ito'y nangyari, ang tanong,
after January 2024. Ang krimen dyan ay parricide. Pero kapag yan ay nangyari before January 2024, ang krimen yan is either, no, it's murder. Kasi child yan. There will be no argument on that. It will be murder. Dying declaration tapos na buhay. Pakitandaan po nito, yan po under multiple admissibility rule is still admissible, not as dying, but as part of res gestae. Worship, alam na natin yan. Police officer na masok ng bahay, pakitandaan nito, ang kaso ay violation of domicile. Prescription, sir, kaso nakalagay punishable by arresto mayor. Of course, 5 years po yan. Judge, sinagot ko sa cannot prosecute or cannot conduct PI or preliminary. Opo. Exclusionary rule, 3 times. Pag sinabing exclusionary rule, ito po'y tumutukoy sa mga ebidensya na hindi pinapayagan dahil sa probisyon ng saligang batas, dahil sa probisyon ng batas at sa probisyon ng rules on evidence. Ano ang applicable doctrine? Yan po ang fruits of the poisonous tree. 2 times. Ano daw ang gagawin kapag gustong mag-present ng bagong ebidensya? Binanggit na po natin yan. Motion for new trial. Judicial notice, hindi na kailangang magkaroon ng evidence. Binanggit na rin po natin. 421. Yan po ay sa sinaunang rules bago mag-2019. Yan po ang nangangailangan ng preliminary investigation. Ngayon po ay 6 years in 1 day. Elements ng robbery, alin daw po ang hindi? Alin daw po ang hindi? Therefore, 4 yan. Kung 4 yan, tingnan mo. Una, mayroon pong unlawful taking of personal property. That personal property is owned by another. Pakitandaan nito, there is intent to gain. And huli, the taking was done by means of violence or intimidation upon person or force upon things. Yan po ang elemento ng robbery. Nagnakaw, tumakas, nakamotor, habang nakamotor, nakabangga ng babae, asawa pala niya, anong kaso? We say. Ano daw ang kaso ng makabangga ng kanyang asawa? Kaya makikita mo ito, ang panloko dito ay yung nagnakaw. Wala naman yan eh. Ang tanong sa iyo, kung nakabangga itong si motorista, ang nabangga pala niya ay asawa niya, magulang niya, or legitimate ascendant or descendant. Anong kaso? Ano ang kaso? Pakitandaan po yan. Ang kaso po niyan ay reckless imprudence resulting to parricide. Pakitandaan nito, relationship will count, but there will be reckless imprudence. Tumultos affray. Kapag po, tandaan nito,
mayroong pagkakagulo. May dalawang grupo na hindi organized. Maliwanag ang sinabi ko. They are not organized to attack one another. Dahil kung sila'y organized, walang tumulto sa fray, everybody shall be liable for homicide or physical injuries. Ang reason, the act of one is the act of all. Dito, sa tumultos affray, hindi ginrupo o nagsabwatan ang dalawang grupo. Nagkaroon ng paglalabo-labo. Pagkatapos, either may namatay or nasugatan. Hindi alam kung sino nakamatay, pero alam ang nag-inflict ng serious physical injury. Lahat ng nag-inflict ng serious physical injury, ang kaso ay death in a tumultuous affray. Yan po ang magiging kaso. Dapat alam kung sino ang naka-inflict ng serious physical injury. Lahat ng nag-inflict ng serious physical injury, ang kaso ay death in a tumultuous affray. At kapag po physical injuries, same po, physical injuries in a tumultuous affray. Pakitandaan, hindi kilala kung sino ang nakamatay. Tandaan, ang dalawang grupo ay hindi nagkaroon ng organization or conspiracy. Otherwise, hindi ito applicable. Then we have insurrection to be compared with rebellion. Ang insurrection po ay katulad ng rebellion ang elemento. However, ang gustong mangyari ay minor changes sa gobyerno. Ang rebellion po, sir, gustong patalsikin ang gobyerno, palitan ng iba. Pero kung ang gusto lamang ng tao ay magkaroon ng pagbabago sa bahagi ng gobyerno, pero mayroong public armed uprising, ang kaso niyan, insurrection. Ang kaso niyan, insurrection. Alin daw po ang hindi element ng, binanggit po natin, robbery. Pakitandaan kung kailan ang robbery ay consummated. Kapag may violence or intimidation upon person, the moment the offender take possession of the personal property subject of robbery, consummated yan. Pero kapag yan ay with force upon things, dapat mailabas ng bahay para po magkaroon ng robbery na consummated. Kinuha ni A ang sipin ni B. Alam ni C, yan po ay katulad din ng binanggit kanina. Ang kaso ng tatay will be one of accessory. Pakitandaan, pwede ba siyang maging principal? Sagot, pwede. Ang kaso, violation ng anti-fencing law. Ulitin ko, mga tricky question. Pwede bagang ang nagbili ng nakaw o bumili ng nakaw
ay maging principal. Opo, sa kasong anti-fencing. Sana po maliwanag. Yung sumunod na kaso, piracy application. Sino daw ang hindi nakakumit ng piracy? Yung pasahero, yung driver, yung wala sa barko, all of this. Ang sagot po, pasahero. Wala po doon driver. Yung wala sa barko, hindi. Ang wala sa barko ay pwedeng makagawa. Tandaan po ito ng piracy. Yung wala sa barko. Pero kapag 532, tandaan mo ito, yung 532 ang hindi makakakomit ng piracy ay yung driver. Yung driver. Ay bakit po sir? Ang 532, any person, including passenger, including crew of the vessel, including those from outside of the vessel. Including those from outside of the vessel. Kaya yung wala sa barko, yung nasa labas, pwede makakumit ng piracy. 532 ha. Elements ng trafficking. Kinidnap ang minor. Ano po ang kaso? Pakitandaan po ito. Pag minor, serious illegal detention. Kapag human trafficking, may exploitation. Mayroong pagsasamantala. Hindi rape. Kung hindi, pinagtrabaho mo, ginawa mong prostitute para kumita ka. Yan po, trafficking, human trafficking ang kaso. Kapag minor, it is qualified human trafficking. It is qualified human trafficking. Kapag daw po below 1 year, tapos nasa isang barangay, ang parehong partido, naghabla sa PNP bilang desk officer, ano po ang iyong ipapayo? Pakitandaan na rin, kapag ganyan ang penalty, sakop yan ng katarungang pambarangay, ipapayo ng pulis ay pumunta sa barangay kung saan sila nakatira. Kung saan sila nakatira. Doon sila magreklamo sa kapitan. Sir, ba't napatanong? AJS po, Criminal Justice System. Ay paano po sir, kung sa magkaibang bayan nakatira, hindi po sakop ng katarungang pambarangay, maliban sa ang dalawang barangay ng dalawang magkalapit na bayan ay parehas na boundary. They are adjacent to one another, even though they are under the jurisdiction of different towns. Ay paano po kung hindi naman magkabarangay, basta po magkabayan, isang bayan ang pinagmulan? Saan po magsasampa ng reklamo? Sa barangay ng irereklamo, doon po isasampa ang kaso. Pinatay ng tita ang kanyang pamangkin, 3 days old. Anong kaso? Hindi murder po. Murder po ang kaso. Dahil kung yan po'y less than infanticide. Si tita po ay hindi kasama sa mga kamag-anak na pwedeng makasuhan ng infanticide. Siya ay may dalang anak na parang galit na nakasalubong ni B. Akala niya siya ang target, kaya agad niyang inunahang hampasin ng 2x2 sa ulo si A. Yung garaw po ay
Pakitandaan nito, hindi iyan pwedeng maging mistake of fact. Kung iyan ang, tandaan po ito, kung iyan ang senaryo, hindi. Bakit po, sir? Sa mistake of fact of self-defense, dapat may unlawful aggression. At kung mayroong unlawful aggression, tandaan mo po ito, it must be actual, it must be imminent at the point of happening. Yan po, daladala lang itak. Maliban pong isa iyo nakaaro na ikaw ay parang tatagain, ay opo, pwede yang maging hindi lang po mistake of fact, isa pong uri ng self-defense. Pagka po ganyan, hindi. There must be an actual or at the point of happening na mayroon pong unlawful aggression. Mayroon pong unlawful aggression. Kung wala pong at the point imminent, hindi po yan pwede. Anong defense daw ang kailangan mong patunayan na wala kang intensyon na maghigante? Of course, defense of a stranger. Tama si Bata dyan. Then, Sandigang Bayan, grade daw po, mas mababa sa salary grade. Opo, 3019. Exclusive original jurisdiction of the Sandigang Bayan. Of the Sandigang Bayan. Original yan. Kahit hindi salary grade, 27. Ang isang bahay allowed daw po pumasok, tapos pumasok daw po ang officer. Kailangan daw po siya pwedeng kasuhan ng violation. Pakitandaan po na rin, kapag siya pinapasok, tandaan po ito, ngayon siya pinalalabas na, ayaw pa niya, pwede pong kasuhan yan. Pero hindi po yan pwede sa qualified trespass to dwelling, sa violation of domicile lang. Kapag pumasok surreptitiously, palihim, therefore, walang paintulot. Kapag inutusan na ng may-ari na lumabas ang nasabing public officer, hindi siya lumabas, magkakaroon na po ng violation of domicile. Pinakita po natin yan. Rule 128, Section 3, yan po yung nag-i-exclude sa mga ebidensya. Eliezer, father of Duterte, sold the cell phone to Cardo, knowing it from theft. Eliezer, liability. Ang liability po niya ay accessory to the commission of the crime. Accessory. Pakitandaan po na rin, medyo nakakalito. Ay reason po, may nakalagay pa pong fencing. See? May nakalagay pa pong principal. Tatanggalin mo na agad si accomplice at si principal. Iiwan mo po dyan yung dalawa, accessory and anti-fencing. Then, under the law, what agency that is empowered to? Sir, ano tamang sagot? Accessory po yan. Accessory po yan. Under the law. Because nakalagay po klaro, alam niya ang cellphone nakaw. Under the law, what agency is empowered to order? Pakitandaan po, Supreme Court yan. Ang sagot dyan,
Supreme Court. Hindi RTC, hindi DOJ, hindi executive judge. It is only the Supreme Court. Tama po yung ground to avoid miscarriage of justice. Refers to a movement which seeks merely to affect some changes. Insurrection yan. Yan ang definition kanina. Yan ang definition kanina. A rule of evidence that exclude evidence obtained in violation of constitutional right, ang sagot ay fruits of the poisonous tree. The keyword po, illegally obtained. Illegally obtained. Yan po, illegal means. Yan po ang fruits of the poisonous tree. When a state witness, he did not see or know the occurrence of the fact. Ano yun? When a witness states that he did not see or know, yan po ay negative. Your Honor, hindi ko po nakita. Negative yan. Your Honor, hindi ko po maalala. Negative yan. Ano po yung positive? Nakita ko po ang gumawa ay si A. Sigurado po ako, hindi si A ang gumawa ng krimen. Positive yan. Yung una, sinabi mo siya, walang problema kasi positive talaga. Yung padalwa, sigurado po ako, hindi po si A ang gumawa ng krimen. Nakita ko po kung sino ang gumawa nito. Positive yun. Kung itatanong sa ganyang senaryo, ano ngayon ang preferred ng hukuman? Ang sagot, positive evidence over negative. The proof of fact or facts, yan po ay circumstantial. Yan po ay circumstantial evidence. Both question relative to that. Kapag circumstantial evidence, ano ang quantum of evidence required? Hindi nagbago. Proof beyond reasonable doubt. Hindi siya nagbago. Evidence having any value in reason, yan po ay relevant evidence. Yan po ay relevant evidence. Eleazar saw Ace with an angry expression in his face while holding a firearms, moving his direction. When Ace was already near, Eleazar picked a 2x2 hardwood and hit Ace on both his arm, resulting to injuries of the latter. It was revealed during the investigation that Ace is without bad intention against Eleazar. Eleazar was charged for serious physical injuries. The situation, yan po, fits the principle of mistake of fact. Yan po, mistake of fact. Pero kung yan po yung pinukpok, pinatay, hindi pwede. Ano po yun, sir? Hindi po makatwiran. Hindi po yan error in personae or mistake in the identity. Hindi po yan error in the law. At yan po ay mistake of facts. Ang pinaka-suited na rule or principle. Nakalagay po dyan, similar act as evidence. Res inter alios acta rule. Res inter alios acta rule. Yan po ang similar act as evidence. Ano po yun, sir? Branch number 1. Branch number
No. Branch number 2. Ang branch number 1, yun po ay yun pong ginawa mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo. Ito po ay branch number 2. Similar act as evidence. Similar act. Branch number 2, hindi branch number 1. I will discuss that. Nasa lecture naman kung anong res inter alios acta. Ang res inter alios acta ay yun pong sasabihin mo na ang isang tao ang gumawa ng krimen, hindi naman siya bahagi ng inyong grupo. At ang padalwa, yan po, similar act as evidence. Yan po ay 2. Wala pong 3, wala pong 4. August 2024, kung ano daw raw pong klase ng crime ang 9262, mala inse, mala prohibita, index not index. Of course, special law yan, mala prohibita yan. Violence against women and children. May tanong din po na yung kung ano ang pinaka margin line between infanticide and abortion. Ang pagkakaiba po ay viability. The child must be born alive and viable to live independently out of the maternal womb. A father killed this child. What is its consequence? Ito po nasa choices. Ang ibig sabihin, napatay ni tatay ang kanyang anak habang nakikipagtalik sa lalaki at ang bata niyang anak ay minor at tumitira kasama niya. Ano daw po yung krimen? Of course, parricide. Of course, parricide. Ang 247 ay defense sa kasong parricide at homicide. Pinatay ng anak ng di kasal na mag-asawa ang kanyang lolo. Yan po ay homicide. Ang reason, ang relationship ni lolo sa kanyang apo ay illegitimate. Madami po ding lumabas about parricide. Basta ipaborito, tandaan mo. Lumabas din po ang documentary evidence. Pakitandaan, pag documentary, ang nilalaman ng dokumento, ang magiging subject ng ebidensya. Ngayon, bago ito tanggapin, kailangan muna itong patunayan ang authenticity at genuineness, except yan ay public documents. Except yan ay public or official document. Except kung ang private documents ay ancient document, 30-year-old and above. Paano po mako-qualify as witness ang isang 6 na taong gulang na bata? Maka-qualify yan if he can perceive and perceiving and make known his perception to others. Kung siya ay nakakadama at yung kanyang nadadama ay pwede niyang ipaunawa sa ibang tao. Prima facie evidence, binanggit ko na po sa inyo, they are evidence if uncontroverted is sufficient to prove the fact in dispute. Adultery, babae nakipagtalik sa ibang lalaki na hindi naman niya asawa. Then,
I do not know kung ano ibig sabihin ng third person. Hindi ko po kayang ipaliwanag yon. Unlawful arrest is committed by any person who shall arrest and detain a person for the purpose of delivering him to the proper authority without legal ground. Yan po ang unlawful arrest. Pag sinabing competent alibi, alibi which can be proven by evidence. Ang alibi is the weakest evidence, but it can be competent if it is allowed and not excluded by the rules. Kung yung pinapayagan, tandaan po ito, at mapapatunayan sa hukuman. Tatanggapin po yan bilang ebidensya. Dahil yan po ay competent evidence. Civil, yan po ang payment of money. Article 38 na Revised Penal Code. Reduced to writing, extrajudicial. Ang extrajudicial ay magkakabisa if it is done in writing after the suspect waive in writing his or her right to remain silent. And it must be done in the presence of counsel. However, if the right to have an independent and competent counsel is also waived in writing, signed in the presence also of a counsel, ang papayagan po na maging present at sumaksi ay parents. Kung wala, elder or eldest brother or sister. Wala, wife or husband or spouse. Wala, si mayor or si judge. Wala, yun pong isang DepEd school supervisor. Wala, pari o ministro na ang pumili ay ang nasabing suspect. Magiging valid ang extrajudicial confession. Pakitandaan, can it be sufficient to produce conviction? The answer is no. It must be corroborated by elements or by evidence of corpus delicti. Kailan attempted? Kapag po nasa subjective phase. Nasa subjective phase kung ang offender starts or begin to commit his crime up to the point that he has still control over the result of his act. Yan po ay attempted. Paglampas doon, if the offender loses control over the result of his act, wala na pong attempted. It is either frustrated or consummated. Grave po. Pag grave, ang parusa ay 6 years and 1 day hanggang life. Bakit po, sir? Ang grave po ay may dalawang uri. Dalawang uri ng parusa. Ang una, capital. Life o reclusion perpetua. Pangalawa ay afflictive penalty. Yan po ang prison mayor at reclusion temporal. Kasama ang mga perpetual, absolute, or temporary disqualification. Perpetual or temporary special disqualification. Kasama ng distiero, kasama ng suspension. Grave po yan. Felony. Then slander, dalawa yan, oral defamation, or
slander by deed. Kapag defamation ay word of mouth, which are malicious and nag-aakusa o sumisira sa puri, integridad, reputasyon ng isang tao. Ang slander ay by act, pananampal, panununtok ng babae who is a teacher. Slander po yan. Done in public. Kapag hindi, walang slander. Parricide, alam na po natin yon. Homicide, infanticide, nasa sa galit ng bata sa parricide, inulit-ulit. Robbery with homicide. Pakitandaan po, kapag pagpatay, kailangang makilala ang biktima. Maliwanag po yan. Kapag robbery, except robbery with homicide, hindi kailangang makilala ang may-ari ng property as long as you can prove yan ay sa ibang tao. Then amnesty, conditional pardon, tumutukoy po ang amnesty sa total extinction of criminal liability. Ang amnesty is considered as act of two branches of government. One is Congress, who passed an amnesty law, and the president or the executive who signed the same and executed the provision on amnesty. Pwedeng gawin ang amnesty kahit wala pang kaso, kahit may kaso na, kahit na-convict na. Pwede pong gawin ang amnesty. Then, conditional pardon. Yan po'y executive clemency granted by the President upon recommendation of the Board of Pardon and Parole. Yan po'y isang uri ng partial extinction of criminal liability. Ang reason, he will be released, but he will be under the supervision of parole and probation officer. Because the supervision intends to determine or ensure na masusunod ang kondisyon ng pardon. Unlawful aggression to be a ground for self-defense, defense of relatives, or defense of a stranger must be imminent or at the point of happening. Mere holding of the firearms on the side of the aggressor does not constitute imminent or at the point of happening unlawful aggression, except it is the police officer who hold his firearms and experience or expert sa quick draw. In that case, that can be considered as actual at the point of happening or imminent unlawful aggression. Then, alin daw hindi parricide? Of course, madali yan. Yung tita yan eh. Taking advantage, yan po ay qualifying aggravating circumstance wherein the offender intentionally, deliberately took advantage of his force against that of the victim. Ang ibig sabihin, taking advantage of superior strength. Ginamit mo, inisip mong gamitin ang iyong lakas, malubhang lakas laban sa biktima. Pero kung may obfuscation, sira ang iyong
taking advantage of superior strength. Malay ito yung felony punishable by the revised penal code. Self-incrimination. Pag sinabing self-incrimination, karapatan ito ng isang suspect. Karapatan ito ng isang akusado na hindi pwedeng yung kanyang sagot ang maging ebidensya laban sa kanya. Kaya sabi doon sa paghinuli, anything you said, anything you do can be used for or against you. Yan po ay self-incrimination. Then, reclusion perpetua, ito po yung penalty sa ilalim ng 27, Article 27. Penalty, 20 years in 1 day to 40 years. Criminal irresponsibility, human trafficking. Pag sinabing criminal irresponsibility, magkahiwalay po yon. Ang criminal responsibility ay one who is under 15 who committed any crimes or felonies or offense. At yun pong isa, over 15 under 18 who acted without discernment. Binanggit po natin ang human trafficking. Yan po ay an act of exploitation against another. Mayroon pong pananamantala. Pakitandaan po, human trafficking din. Magbili ng bata, bumili ng bata, magbili ng organ, bumili ng organ. Kaso yan ng human trafficking. Pakitandaan po nito, robbery with force upon things. Kailangan po kung sa bahay yan ginawa sa isang enclosed na lugar, kung may force upon thing, there must be unlawful entry. No entry, no robbery kapag robbery with force upon things. Bail cash ban, yan po'y isang uri ng bail. Meron pong bail ban, meron pong property ban, meron pong recognizance. Ang bail cash ban po ay pagbabayad ng halaga na itinakda ng hukuman nung palabasin ang warrant of arrest. Ang burden of proof on the prosecution, whereas burden of evidence is for both parties to present evidence to prove their allegation or yun pong pactum probandum. Ang pactum probans ng evidence to prove pactum probandum. Ang burden of proof never shifts. It is always general po. It is always the prosecution who has the burden of proof. Then child witness. Kapag po child witness, may karapatan po siya na hindi makita mukha sa mukha yung tao na kung saan siya'y tumitestigo laban sa nasabing tao. Also, pwede rin po ang child witness magsabi, ayaw kong mapakinggan ang boses ng kalaban ko. Sa halip, ang gusto ko lang magtanong sa akin, magulang ko. Kaya lahat ng tanong nung kalaban sa cross-examination ay ibibigay sa magulang. Last will po.
Ang last will and testament ay isang kontrata. Sakop ito. Tandaan po ito. Kung may best evidence rule, pag sinabing best evidence rule or original document rule, ito ay ang nilalaman ng dokumento ang pinagtatalunan, walang tatanggapin kundi original. And last will po, yan po ay tumutukoy sa parole evidence or evidence aliunde. Lawful entry, baka lawful yun. Right, pakitandaan, pag sinabing ang lawful entry, una, dumaan sa opening na hindi intended sa pagpasok o paglabas. Or, pumasok sa nakasaradong pinto o nakalock na pinto. Yan po ay unlawful entry. Yan po ay unlawful entry. Kailan po lawful? Pumasok sa pintuan na bukas. Pumasok matapos buksan ng may-ari. Lawful yan. Walang qualified trespass to dwelling. Walang violation of domicile. Then the right to life, to dignity, and liberty. Yan po ay inherent right. Paborito yan. Judicial power, it is the power of the court to hear, to decide a particular case. Proposal, yun, preliminary investigation. Hindi ko po maintindihan yun. Basta ang preliminary, paborito yan. BJNP, siya po yung in charge doon sa rehabilitation, detention of a detention or convicted prisoner. Implied means walang express na pahintulot. Implied means there is no express opposition on the act of anyone. If there is no express opposition, but there is no express prohibition, and the person allowed such act to happen, implied po ang kanyang consent dito. Expert witness, pakitandaan, yung testigo, kung saan siya skilled, kung saan siya may kasanayan. That a crime of parricide, binanggit na po natin yon. Yung tita, punotay. No crime. Yun po, mistake of fact. Yun po ang justifying. Yun po ang absolutory causes. Kapag po yan ay exempting, may krimen po, wala lang criminal liability, walang criminal. Kapag po yan ay exempting, pero may krimen. Anong walang krimen? Justifying. Justifying. Then warrant, pakitandaan po, kapag warrant of arrest, i-issue lamang ito ng hukuman kung saan nakapending ang kaso. Maliwanag po sinabi ko. At kapag search warrant ang may kapangyarihan ng hukuman ay kung saan nangyayari ang krimen at doon kukunin ang ebidensya. Pero for compelling reason, compelling po reason, pwede pong i-file ang application for warrant in any regional in any court within the judicial region. Doon po pwedeng i-file kapag po mayroong compelling reason stated in the application. Pero general, sa lugar kung saan nangyayari ang krimen.
Prima facie, I mentioned this to you, an amount of evidence, if uncontroverted, will prove the fact is enough to prove the fact in dispute. Then, July to August 2024. Kaya po yan ay July to August. Ang dahilan, ang exam po noon ay mula sa July 31, August 1, and August 2. Nandyan po ang bail, nandyan po ang prima facie. Kapag nandan po ito, binagit ko na po sa inyo ang prima facie. Extrajudicial confession, binagit ko na rin po. Ang daw klase ang kinukuha ng personal na korte, kasban po yun, bail kasban ang kinukuha ng personal. Burden of proof, binagit po natin kasi parehas po ito ng daan. Ito, parehas ito. Ito po yun. They are the same. Kaya lang po ito, in-specify niya. July to August 2024. Parehas po yan. Sino po yung nagbigay niyan? Ang nagbigay po niyan, Taknat Sir. Kaya buo ang kanya ibinigay. February 2025. Tinanong din yung about sa offer of testimonial evidence. Ang nasa choices po ay iba ang words na ginamit. Pero ang pinupunto po ay time the witness is called to testify. Anong ibig sabihin? Kailan magkakaroon ng formal offer of witness or testimonial evidence? At the time that witness is called to testify. Kapag tinawag na ang testigo, that is the time na siya i-offer. Pati sir yung lack of intelligence. Lumabas sir tanong, nasa choices ay imbecile. Kasi minority. Tapos malayo na sir yung ibang choices. Kapag lack of intelligence, dalawa yan. Sa binanggit na yan, ang isa, imbecile, matik yun. Ang isa, minority. Pero, dapat binanggit one who is under 15 and one who is over 15, under 18, who acted without discernment. Kung minority lang yan, imbecile is the correct answer. Siya yung best. What is the element of robbery in general? Binanggit na po natin ito. May lumabas din po, sir, criminal procedure, yung direct filing po na may binanggit na years and month. Binanggit na po natin ito. Inulit lang ito. Ano po yun, sir? Ang ginawa dyan, kanina, sa 2024, ipinail o ang pulis ay nasa Metro Manila. Binanggit ko sa inyo, kapag yan ay hindi nangangailangan ng PI, ang penalty ay less than or 6 years in below. Kapag sa Maynila, kapag sa Metro Manila po, tinutukoy, kapag sa siyudad, sa prosecutors. Pero kapag ito ay sa bayan, hindi sa nabanggit na Metro Manila, ang pulis direktang ipapile ang kaso sa hukuman. Yan po ang tinutukoy ng bata. Then, documentary evidence. Pag sinabing documentary, the contents of the document
is now to be presented as evidence in court, kaya documentary. Pero kung iwasan na nito, kung ang ipipresent ay napirmahan ang dokumento o hindi, hindi yan documentary, real or object evidence yan. Sir, naulit po yung question sa robbery. Mga ilang tanong din, sir. Isa ko pong naalalay, elements of robbery. Paborito kasi yan. Tapos may lumbas din po, jury, sir. What jury in criminal law we say constrain a person to commit crime or offense. Mahaba to, sir, na question. Hindi ko lang maalala exact na pagtatanong kasi mahaba po. Ano daw po yan? Kapag po sa criminal law, tandaan po ito, yun pong nagko-constrain dyan sa paggawa ng krimen, pumipigil, ay penalty or punishment. Classical po yun. Classical po yun. Classical. Pero kapag po nagbibigay ng exempting, justifying, mitigating, aggravating, neoclassical yon. Ang positivist sa CJS ang kanyang contribution, and that is rehabilitation of convicted offender. Yung complaint po about a week ago na nangyari sa Metro Manila na may imprisonment less than 4 years, 2 months. Saan daw ipapile? Siyempre, inulit lang po yan. Ngayon hindi na 4 years, 2 months. Ito po ay below 6 years. Pero tandaan mo, maligaw ang sagot. Hindi. Hindi po mali ang sagot kasi yan po'y within 6 years. Hindi yan mali. Huwag mo isipin mali. Natanong din, sir, yung senaryo ay si Patrolman Saldi at Martin. In-approach itong si Patrolman Saldi ni Martin na palayain si Tanggol, at pag ginawa niya yon, referring to Saldi, bayad na utang ni Patrolman Saldi. What? Sabi doon, crime is committed. Ang pagpipilian po ay direct bribery, indirect, qualified bribery. Direct po. Oo nga, direct bribery yun. Pakitandaan po rin, kapag po sa direct assault, may qualified direct assault. Kung ang nag-assault sa isang person in authority or agent of person in authority is another person in authority or his agent. Nagawa ng tungkulin si patrolman. Yung hinuli niya, may kapatid palang pulis. Yung kapatid na pulis, binugbog yung patrolman na humuli sa kanyang kapatid. Siya, ang kaso po noon ay qualified direct assault. Naalala ko lang kasi may qualified dito. Hindi po yan qualified. Ang dahilan, pag qualified po, dapat ang pinalaya mo, dapat ang hindi mo hinuli, dapat ang hindi mo pinrosecute, ang penalty ay reclusion perpetua or life imprisonment. Ang kaso, qualified bribery. Kapag wala, is direct bribery. It is direct bribery. Pati sir, yung nung last meeting natin, yan ang mabinagat ko na yan sa inyo.
bago mag-board exam, hinabol nyo po, ipinaliwanag ang oral defamation. Naalala ko, sir, tinanong po yan, parang elements ng oral defamation. Ang oral defamation. Ang oral defamation po ay paninirang puri ginawa sa publiko. Ang layunin para sirain, para po at sirain yung honor, yung integridad ng biktima. Ang tawag oral. Pero kung hindi yan oral, yan ay isinulat, yan ay inilimbag sa dyaryo, or inilagay o pinalabas sa radyo o telebisyon at social media, hindi po oral. Libel ang kaso. Libel ang kaso. Epekto ng statement ng IRS. Ito po yung IRS ay isang bagong probisyon ng Rules on Evidence na kung saan itong tao ay sa labas ng hukuman. Ibig sabihin, pwede sa pulis, ay nakita niya, itinuro ng testigo sa tanong ng pulis, sino ang nakita mong gumawa ng krimen? Narito ba siya sa istasyon na ito? Opo. Yan po, nakaupong yan. Kita mo yon. Kita mo. Pwede kang magsabi, nakita ko po, itinuro noong testigo na nakakita sa krimen kung sino daw ang gumawa nitong krimen na ito. Makikita mo, sabi mo hearsay. Hindi po hearsay. Pinatunayan mo lang na naituro ng witness o testigo kung sino ang gumawa ng krimen. I will tackle this kasi may kaso na po ito eh. Kaya ito pinalabas. May isa na pong kaso dito kung saan ang kasong iyon ay tungkol sa pangangaliwa noong asawang lalaki na kung saan nakita ito ng kanyang anak na babae na panganay. Yan po, napakinggan yan nung asawa na babae kung saan sinabi ng kanyang anak na babae ang pangalan ng kinasama ni tatay sa ating tirahan ay si Pearl. Ay ba't mo nakilala? Kasi sinabi sa akin ni tatay yun. Ngayon, sa pagkukwento ng anak, napakinggan yan ni nanay. Yan po ay na-consider na ebidensya. Tawag, independent, relevant testimony. Yun po yun. Independent IRS. Independent relevant statement. Hindi po independent relevant witness. Independent relevant statement. Yan po sa bagong rules on evidence. Yan po'y bago pa. Pero may kaso ng ganyan. Diniscuss yan ng buo. Yan ang binanggit ko sa inyo. Yung kaso ng mag-asawa na nakita ng anak at ipinigkalalan sa kanya ni tatay ang kanyang kalaguyo. Anong need po na quantum evidence na mapatunayan ang justifying ay proof beyond reasonable doubt din po. Yun din ang quantum of evidence. Pulis ka, tas may lumapit sa iyo. Ay binanggit na po natin yan. Doon mo dadalhin yan sa barangay. Papayuhan mo.
definition po ng mitimos at commitment order. Alin daw po pag-awaiting trial at alin daw po pagka magsiserve ng sentence. Yan po kasi kaya itinanong ay magkapares ang epekto. Ikukulong yung tao na nakapangalan dyan sa commitment order or mitimos. Kapag po awaiting trial, ang sagot po dyan, commitment order. Pag service of sentence, mitimos po ang tawag doon. Mitimos po ang tawag doon. Pagkakaiba ng robbery with homicide at robbery and homicide. Tingnan po ninyo yan. Paborito yan, Chairman. Distinction. Sa robbery with homicide, ang robbery precedes before homicide. Nangyari muna ang robbery bago nagka-homicide. Sa robbery and homicide, ang nag-precede homicide, nauna ang homicide bago nagkaroon ng robbery. Yan po, robbery and homicide yan. Anong kaso ang nakipag-conspired sa parricide? Ay, alam na po ninyo yon. It is either homicide or murder. Titingnan mo lang yan. Yung bagang nakipag-conspired sa gumawa ng parricide ay binayaran. Nagkaroon baga ng pagpaplano, yan po murder. Kung binayaran, ang qualifying po nun ay in consideration of price, reward, or promise. At kung yung pinlano, evident premeditation po yan. Yan pong BES. Ito po hindi dito sa CDA ito. See? Victim evidence. Yun pong B ay victim. Ito po ay sa cybercrime investigation. Hindi ito dito. Sinama lang ng bata. Anong kaso ng pag-DRP ang violation? Taong di inaresto dahil sa bribery. Reclusion perpetua. Ang anong kaso mo pag-di? Ano yun? RP, reclusion perpetua. Yun ang ibig sabihin yan. Ang violation. Tapos di mo inaresto kasi may bribery. Direct po yan kasi ang tanong, pag-di, pag hindi, yun ang ibig sabihin. Ay pagka po, reclusion perpetua or life, qualified bribery. Kanino ang request ng extradition? Doon po muna sa DOF. Pag nakita ng DOF, Department of DFA, I'm very sorry. Sa DOJ po yan. Pag dapat po DFA, hindi DOF. Department of Finance yun eh. Yan po. Padadaanin sa DFA. Pagkatapos dadalhin sa DOJ. Kaya po yung taman dyan ay DOJ. A and B and C planned and agreed to conspire to kill D. If the plan is successfully executed, A, what is the participation of A, B, C, and E? Ang tawag po lahat po dyan ay sila ay principal. Kung participation po yan, principal by direct participation. Yan po yun. Defamation is slander, binanggit po natin to. Writ of amparo. Swak na swak sa TOS. Ang writ of amparo ay kung saan
yung buhay, yung kaligtasan, yung seguridad ay nalalagay sa panganib ng anumang hakbang ng gobyerno or agencies nito or sino mang tao. Yung ang tao'y nanganganib ang buhay, kalayaan at seguridad ay pwedeng pumunta sa hukuman para humingi ng writ o amparo. Pero kung ang panganib sa buhay, ang panganib sa kalayaan, ang kapanganib sa seguridad ay dahil sa pangolekta ng data or informasyon, hindi writ o amparo ang hihingin, writ of habeas data. Writ of habeas data.